Hindi ko alam kung alin ang mas nakakakilabot. Ang malamig na ihip ng hangin sa tubuhan tuwing 2:00 ng umaga o ang tunog ng kaluskos ng mga damo na parang may nilalang na umiikot sa paligid. Pero isa lang ang tiyak ko. May gumagalaw sa gitna ng mga tubo at hindi yun tao. Ako si Benji, tubero sa isang bayan ng Iloilo. Tubero ako sa araw, pero kapag gabi, tumutulong ako sa kumpare kong si Mang Tasyo sa tubuhan. Sa totoo lang, ginusto kong tumulong dahil sabi nila, malaki ang kita tuwing anihan. Pero hindi ko alam kung sulit ang perang iyon kapalit ng mga gabing sinasapawan ng sindak. Ang tubuhan ni Mang Tasyo ay nasa gilid ng bundok Bulabog Putian, malayo sa kabihasnan. Sa araw, parang ordinaryong taniman lang. Berde, maaliwalas at tahimik. Pero kapag natatakpan na ng dilim, iba na ang itsura. Parang bawat tangkay ng tuboy may mata na nakamasid. Noy Benj, kung may marinig ka man na kabayo sa loob ng tubuhan, huwag mong lingunin ha, sabi ni Mang Tasyo habang hinahasa ang itak niya. Ha? Bakit naman? May kabayo ka ba rito? Hahaha, wala. At sana nga wala. Sagot niyang may pilit ng ngiti. Basta, huwag kang titingin, huwag kang magsasalita. Lalo na pag naaamoy mo yung amoy na parang halos pawis ng hayop at usok ng sigarilyong Ilocano. Tumawa ako ng pilit. Akala ko biro lang yun. Hanggang sa dumating ang unang gabi ng trabaho. 11:00 ng gabi, nagsimula kami magbunot ng mga tuyong damo. Madilim ang buong paligid, tanging ilaw ng gasera ang gabay namin. Habang abala kami, napansin kong biglang humangin ng malakas. Parang may humahabol sa hangin mismo. Hoy Noy Tasyo, baka umuulan na to ha? Tanong ko. Hindi ulan yan. Hangin ng alanganing oras, sagot niya. Diyan na yan dumadaan minsan. Yung nilalang na matagal ng bantay ng tubuhan. Napatigil ako. Nilalang? Ano ba yan? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa direksyon ng makakapal na tubo at dahan-dahang itinuro ang gitna. Diyan! Unang nakita ng tatay ko ang kabayo sa 2 paa. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kabayo sa 2 paa? Lalong lumakas ang hangin, biglang bumungad ang amoy. Hindi ko alam kung pawis ng hayop o sunog na balat. Uso noon sa baryo ang kwento ng tikbalang pero akala ko pawang alamat lang. Hanggang sa may narinig kami. Tunog ng yabag. Mabigat, parang bakal ng sapatos na tumatapak. Tasyo, may kabayo nga rito ah. Ngunit wala na siya sa tabi ko. Naiwan akong mag-isa, nakatayo, hawak ang ilaw. At sa pagitan ng mga tubo, may anyong nakasilip. Mata na parang apoy. Sintangkad ng puno ng niyog. At leeg ng kabayong humihinga sa dilim. Hindi ako makasigaw. Hangin lang ang lumalabas sa bibig ko. Kinabukasan, hindi pumasok si Mang Tasyo. Sabi ng asawa niya, nagkasakit daw. Nilagnat ng walang dahilan. Ako naman, parang binabantayan bawat galaw ko. Sa tuwing tutuloy ako sa tubuhan, pakiramdam ko'y may nakamasid. Kinagabihan, nanaginip ako. Nasa gitna ako ng tubuhan pero maliwanag ang paligid. Parang tanghali. Sa dulo ng daan, may lalaking nakatungo. Humahagik-hik ng mahina. May suot siyang mahabang buhok na parang buntot. At sa bawat hakbang niya, tumutunog ang lupa.
Nang ngumiti siya, nagningning ang mga ngipin niyang parang patalim. Bakit mo ginagalaw ang pagmamay-ari ko, Benji? Nagising akong pawis na pawis. Amoy ko pa rin ang usok at pawis ng hayop. Akala ko panaginip lang iyon. Hanggang sa nakita ko sa bintana ang bakas ng paa. Paa ng kabayo na may 3 kuko. Kinabukasan, dinala ko si Mang Tasyo. Nanginginig siya, parang nilalagnat pa rin. Noy Tasyo, ano ba yung nakita natin nung gabi? Hindi basta kabayo yun, sagot niya, mahinang mahina. Matagal ng kwento sa amin yan. Dati, bago pa maging tubuhan itong lupang ito, may pamilya rito ng mga mangbubukid na lumaban sa may-ari ng hasyenda. Hindi sila pumayag na ibenta ang lupa nila. Pinatay silang lahat. Sinunog kasama ang bahay. Ang sabi ng matatanda, isa sa kanila may anak na ipinanganak sa ilalim ng dilim ng eclipse. May kakayahang mamuhay bilang tao sa araw at hayop sa gabi. Tikba lang? Tanong ko. Tumango siya, nanginginig. At ang tubuhan na to, Benji, pinatayuan niya ng bahay. Dito mismo sa gitna. Hindi ako nakapagsalita. Pero nang umuwi ako, nakita kong may dumaan sa kalsadang patungo sa tubuhan. Isang lalaking nakaitim. May nakasabit na buntot na parang buhok ng kabayo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero napagdesisyonan kong bumalik. Siguro dala ng takot o nang gustuhang patunayan na totoo ang lahat. Dala ko ang flashlight, itak at rosaryo. Ang dilim ng daan patungong tubuhan ay parang bangungot. Bawat hakbang, parang lumalapit ako sa impyerno. Habang naglalakad ako, may narinig akong paghinga. Malalim, malakas. Parang nasa likod ko. Biglang may humampas sa hangin at pumutol ang isa sa mga tangkay ng tubo. May amoy na naman ng usok at pawis ng kabayo. Sa gilid ng aking mata, may naaninag akong katawan. Mahaba ang paa, may buhok mula ulo hanggang dibdib, at nagliliyab ang mga mata. Tumatakbo ako pero bawat hakbang ko parang siyang nasa harap ko. Nagpapalit siya ng pwesto, parang nilalaro ako. Hanggang sa bigla na lang akong nadapa. At sa lupa, may mga bakas ng kabayo na pabaliktad ang direksyon. Ilang segundo pa, may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Umuwi ka na, Benji, sabi ng tinig na paus. Hindi mo na dapat ginising ang mga patay. Nagsabi ako sa pulis sa barangay. Kahit kanino, walang naniwala. Sabi nila, lasing lang daw ako o pagod. Pero nang sumunod na gabi, nawala si Mang Tasyo. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakikita. Sa tubuhan, natagpuan lang ang kanyang sombrero at sa tabi nito, isang malaking patak ng pawis na may halong dugo at bakas ng kabayong 3 kuko. Tumigil na ako sa pagtulong sa tubuhan. Pero minsan, sa madaling araw, habang naglalakad ako sa daan, naririnig ko pa rin ang yabag. Mabigat, mabagal, at parang palayo, pero papalapit talaga. Lumipas ang 1 linggo, pero hindi mapalagay ang buong barangay. Sumabog ang balita. 3 mamabukid na naman ang nawala sa tubuhan. Lahat sila, huling nakitang nagbubunot ng damo bandang 2:00 ng umaga. Nang hanapin sila kinabukasan, tanging mga bakas na naman ang naiwan. Isa sa mga anak ni Mang Tasyo, si Eman, lumapit sa akin. Kuya Benji, tulungan mo naman kaming hanapin si tatay.
Sabi nila ikaw daw yung huling nakita niyang kasama. Nagdalawang isip ako, pero napapayag din. Binalikan namin ang tubuhan. Ngayon, may buwan pero manipis. Habang nag-iikot kami, nakarinig kami ng pag-ungol. Hindi tao. May halong hingal ng hayop. Doon namin nakita isang bahay na luma sa gitna ng tubuhan. Hindi ko maalala noon na may ganon. Giba-giba, puno ng lumang anting-anting at palaspas. Sa loob, amoy sigarilyo at sa gitna nakasabit si Mang Tasyo. Buhol ang katawan, baliktad ang ulo at sa dibdib niya nakatusok ang itak kong gamit dati. May nakasulat sa pader. Hindi niyo ako kayang itapon. Dito ako nabuhay. At sa sulok ng bahay may anino. Tumayo ito. Mahaba, balbon, at nakatingin sa amin na parang nakangiti. Tumakbo kami ni Eman palabas, pero parang walang katapusan ang tubuhan. Paulit-ulit ang daan. Ang hangin sobrang lamig na parang nagyayelo. May tunog ng kalansing, kadena, at sa bawat paglingon ko, naroon pa rin siya lumalapit. "Tikbalang!" sigaw ko. Biglang lumiwanag ang paligid. Dumaan ang anino sa harap namin. Mabilis, parang kidlat. At bago ko pa man namalayan, si Eman ay hinila ng dilim. Nawala. Ang natira lang, ang kanyang tsinelas, duguan, at mga bakas papalayo na nakaayos pabaliktad. Ako lang ang nakalabas. Ako lang ang buhay. Matapos ang araw na yon, nagpunta ako sa isang albularyo sa isang bayan. Dinala ko ang mga gamit nilang naiwan. Ang albularyo, matanda at mahina ang tinig. Pero alam niya agad. Ang tikbalang sa tubuhan na yan, hindi basta nilalang. Isa yang taong sinumpa. May ginawang kasalanan ang kanyang pamilya noon. At habang may nagtatanim sa lupaing yan, buhay siya. Paano ko siya mapapaalis? Ngumiti lang ang albularyo. Hindi mo mapapaalis ang pagmamay-ari. Pero pwede mong sabihin ang dasal ng patahimik. Binigyan niya ako ng dahon ng saging na may nakasulat sa tinta ng itim na manok. Isunog mo ito sa gitna ng tubuhan bago sumikat ang araw. Huwag mong babalikan. Ginawa ko yon kahit takot na takot ako. Tumigil ako sa gitna, pinikit ang mata at binigkas ang dasal. Pero bago ito matapos, may narinig akong tinig sa likod ko. Bakit mo ako sinusunog, Benji? Paglingon ko, naroon na siya. Malapit. Ang tikbalang. Mata niya'y apoy, hininga niya'y parang hangin ng impyerno. Lumapit siya. Ngunit nang sumabog ang apoy mula sa dahon, napaatras siya. Napasigaw ng malakabayo. At sa loob ng ilang segundo, naglaho siya kasabay ng amoy ng usok. Simula noon, walang nangyaring kababalaghan sa tubuhan. Wala na ring nagtanim doon. Ginawang bakanting lote. Saka pinaulanan ng dasal kada taon tuwing undas. Pero tuwing gabi ng eclipse, kahit tahimik ang paligid, minsan naririnig pa rin ng mga tao ang tunog na iyon sa loob ng bakanting lote. At isang usok mula sa dilim ang lumalabas. Hugis kabayo, humahaplos sa hangin bago naglalaho sa kawalan.
10 taon nang nakalipas mula ng gabi ng tikbalang. Ako ngayon ay may sariling pamilya, pero sa tuwing naririnig ko ang kaluskos ng damo tuwing gabi, parang bumabalik lahat ng alaala. Hindi ko alam kung sumpa o paalala, pero minsan, tuwing may malalakas na ihip ng hangin, naaamoy ko pa rin ang halimuyak ng usok at pawis ng hayop. At kapag tinanong ako ng mga anak ko kung anong amoy na yon, simpleng sagot lang ang nasasabi ko. Anak, huwag kang lalapit sa tubuhan sa gabi. Kasi hindi lahat ng umuusok, sunog. Minsan, hingang bumabalik mula sa impyerno.